Samantala, ikinwento ng isang nakaligtas sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 ang malagim na trahedya na kanilang sinapit. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Ibinahagi sa PTV News ng isa sa mga survivor, ang 62 taong gulang na si Norhosin Sali, ang kanyang kwento sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa katubigan sakop ng Basilan noong madaling araw ng January 25. Ayon kay Norhosin, maganda ang panahon nang umalis ang Roro mula Zamboanga City patungong Jolo sa Sulu. Noong nagtungo sa palikuran si Norhosin, napansin na niya na mayroong sira ang Roro. Doon sa CRA, mayroong isang tires na nakauka. Or ako baka mapagsakan yung paa ko. Nung tinanggal ko, nakita ko ang barko, nung tinusok ko yung saka ng kamay ko, lumusot yung kamay ko sa doon sa dingding ng CR. Lumusot. So napagtanto ko, sabi ko, ang barko na to bulok. Napansin rin ni Norhosin na bulok rin ang ilan sa mga kagamitan ng Roro na maaari sana makapagligtas sa buhay ng mga kapwa niya pasahero. Nakarinig na siya ng kalabog sa Roro at hinihinala niya na overloaded ang kanilang sinasakyan. Dito ay ginising na niya ang kanyang tiyahin, dalawa niyang kapatid, pinsan at kanyang abogado para kunin ang life jacket. Nahirapan rin ang iba pang pasahero na kunin ang kanilang life jacket. Pagkalabas nila sa loob ay tumagilid na ng 95 degrees ang barko, dahilan para sila ay lumambitin. Split seconds, dumating yung pumasok ng yung tubig. So kasama ko, ako, kapatid ko sa katsiyahin ko, bumulusok kami hanggang sa ibaba. Hila-hila ko ang kapatid ko, hilain ko siya. Ang last words niya sa akin, sabi niya, "Tol, wag mo akong pabayaan, isave mo ako." Hila-hila ko siya, hindi ko siya mahila. Siguro naipit yung paa niya sa grills, kaya hindi ko siya mahila. Nung bumitaw na siya sa akin dahan-dahan, sabi ko wala na, nalunod na yung kapatid ko. Namatay sa paglubog ang kanyang tiyahin at kanyang kapatid. Na-retrieve ng mga otoridad ang labi ng kanyang kapatid at tiyahin 4 na araw matapos ang paglubog ng Roro. Nagpalutang-lutang sila ng 3 oras sa gitna ng dagat at nakaligtas siya matapos kumapit sa life raft ng Roro vessel. 15 taon na rin sumasakay ng mga barko ng Allison Shipping Lines si Norhosin dahil sa pagiging trader. Namigay na rin umano ang pamunuan ng Allison Shipping Lines ng financial assistance sa mga survivor na nagkakahalaga ng aabot sa 30,000 piso. Nung binasa ng attorney namin, parang trap siya. Kasi papirmahin ka doon, bigyan ka lang 30,000, kahit na magsampa ka ng kaso, wala na. Nakapirma ka na. Sinabi ni Norhosin na wala siyang sinisisi sa nangyari, pero hanggang ngayon, ramdam pa rin niya ang trauma mula sa insidente. May panawagan naman si Norhosin sa pamunuan ng Allison Shipping Lines. Dapat may mananagot. Ang paglubog sa amin, hindi aksidente. Parang sinadya. Bakit ko nasabi hindi aksidente? Bakit sinadya? Alam nila, ang barko na yun ay bulok. Bakit kayo panasakay? Ang barko na yun, ang unang biyahe nila, papuntang Tawi-Tawi. Alam na ng taga-Tawi-Tawi na ang barkong bulok, wala nang sumasakay doon sa barko na yun. Sa pinakahuling tala, aabot na sa 42 ang bilang ng namatay sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 habang nananatili pa rin sa 316 ang bilang ng mga survivor. Nauna nang sinabi ng Maritime Industry Authority o Marina na pag-aaralan nila ang mga salaysay ng mga survivor na tulad ni Norhosin na kulang ang life vest. May nawawalang pangalan ng mga pasahero sa manifesto ng Roro vessel at replacement umano ang lumubog na Roro para sa isa pang barko. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.